trabaho na ginagawa natin ngayon, nakasulat po sa ating mga damit, end times. Kaya po nag-read rin po ako ng message about the signs of the end of the ages. Pagtatapos ng panahon, ang huling mga araw kung saan, alam naman po natin yung mga senyales na nakapaloob po sa aklat ng Biblia. Naniniwala po ba tayo na ito na yung huling panahon? Naniniwala po ba tayo na nasa huling mga araw na tayo? Ayon sa aklat ng Biblia, ano pong magaganap sa huling mga araw? Darating po yung digmaan. Darating po yung taggutom. Darating ang malawaking taggutom. Malawakan pong mga salot. Malawakang mga paglindol. Kapag napapakinggan po natin ang mga bagay na ito, ano po ang ating nararamdaman? Nakakaramdam po ba tayo ng pag-asa o nakakaramdam po tayo ng takot? Parehas po nararamdaman natin takot at the same time, kailangan po natin maunawaan yung pag-asa na nilalaman ng huling mga panahon. Sapagkat tayo mananampalataya ay nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Kailan po siya darating sa huling mga panahon? Kung gayon ang daladala po ng end times, the end of the ages, hindi lamang po takot kundi pag-asa para po sa mga tao na nananampalataya ng tunay para po sa ating Panginoong Diyos. At kung ito na po yung huling mga panahon, then sigurado po ko na ito na yung pagkakataon na magkaisa po tayo muli. Kaya po kung masayang-masaya sa araw po na ito kasi nabalitaan ko po na maraming mga pastors, maraming po mga members from different churches yung magagather. And sa mahaba pong panahon, to tell you honestly, we're Christians, we're mature believers, right? Pero alam po natin na sa mahabang panahon, yung history po ng Christianity dito sa Philippines, medyo matinik. Kasi po, magkakapatid po tayo pero hindi po naiwasan na magkaroon po ng dibisyon, pagtatalo, hindi pagkakaunawaan. Pero sa loob po ng tahanan, natural po ito sa magkakapatid na bata. Pero naniniwala po ako na dumating na yung panahon na tayo po lahat ay lumago na, hindi na nananatiling mga bata. At ito na po yung panahon na ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat po na magkaisa. Kung patapos na po ang gawain ng ating Panginoong Diyos, napakarami pong mga tao na dapat po maabot ng kaligtasan. Kung hindi po tayo magkakaisa, sino pong gagamitin ng ating Panginoong Diyos para sa kanila? Isipin niyo na lamang po, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos, nagkakaisa po sila. Pero tayo pong mga Kristiyano, pinagpapatawad po natin, hinihiling po natin ang kapatawaran sa ating Panginoong Diyos na nagkaroon po tayo ng pagkakataon na naghati-hati po tayo. But I do believe, naniniwala po sa pagkilos po ng simbahan po na ito, tinitipon po natin lahat ng mga mananampalataya sapagkat ang dinadala po natin ay hindi natin sariling pangalan. Ang dinadala po natin ay pangalan ng nag-iisa tunay na Diyos. Ang ating Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu at ito na po talaga yung panahon. Sigurado po na masayang-masaya ang ating Panginoong Diyos at nakakakita po siya ng pag-asa sapagkat ang kanyang mga anak ay nagkakaisa na. Kasi po bago po man dumating yung araw po na ito, 2,000 taon nang nakakaraan. Nanalangin po ang ating Panginoong Diyos. Ipa-flash ko yan sa ating screen. Sa John chapter 17 verse 20 to 23. Pinadalangin niya po itong eksaktong panahon na ito, hindi lang para po sa mga Israelita. Ang sinabi po ito, my prayer is not for them alone. Hindi lang para sa mga Israelita, hindi lang para sa mga disipulo. I pray also for those who believe in me through their message. Nananalangin din ako para sa mga mananampalataya sa kanilang mensahe. Maniniwala sa akin. Sino po yung pinapatungkulan po sa talata na ito? Sino po ang naniwala sa ating Panginoong Jesus? Tayo. Ikaw at ako. Amen. 2,000 taon na nakakaraan, sino pong pinapanalangin ng ating Panginoong Diyos? Tayo po ang pinapanalangin po niya. Ikaw at ako. At ang sinabi niya po rito, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you. Pinapanalangin po ng ating Panginoong Jesus na nagnanais na maligtas ang lahat. Na tayong magkakapatid ay maging isa. Magkaisa. Kaya po ang sarap sa pakiramdam kapag naririnig po natin yung words na love, peace, unity. Because ito po yung dahilan kung bakit po tumawid ang ating Panginoong Diyos mula sa langit, papunta po sa lupa.
para kuhanin po tayo saan man po tayo nagmula, pagkaisahin po tayo sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Kung paano ang ating Ama ay sumasa ating Panginoong Jesus at tayo naman ay sumasa ating Panginoong Jesus. Kung gayon, tayo po ay iisa. At ang sinabi po rito, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Amen. I in them and you and me, so that they may be brought to complete unity. Amen, amen. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Sa pamamagitan po ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, ay mabuo po tayo muli. Bakit po ito'y pinalangin ng ating Panginoong Jesus? Kasi alam po niya na kapag dumating ang tamang panahon, kikilos po ang kaaway upang pagwatak-watakin po tayong magkakapatid. And kung bubuksan po natin ang ating mga mata, ito po yung realidad ng tahanan po natin ngayon. Yung reality po ng Christianity. We believe in one God, we believe in the Bible. Pero ilan po yung denominations po natin? Sobrang dami. Approximately 50,000 denominations na magkakaiba po ang pagkakaunawa, magkakaiba po ang katuruan, mayroon pong paghahati. Nangyari pong bagay na ito dahil mayroon pong kaaway. Pero alam po ito ng ating Panginoong Jesus, kaya pinapanalangin niya na po yung pagkakataon na ito. Nang sa gayon, mabasa po natin ang kanyang panalangin na tayo po yung tumupad ng kanyang saloobin. Na buuhin po natin ulit ang tahanan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po hawak-hawak yung pangalan ng mga denominations po natin, kundi hawak-hawak po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hawak-hawak po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at ng banal na Espiritu. Amen. Lalo-lalo po na tayo ay nasa huli ng mga panahon. Ito pong signs of the end of age. Binigay po ito ng mas maaga sa atin, maging yung panalangin ng ating Panginoong Jesus. Pinaunawan ng mas maaga sa atin ng sa gayon, maging handa po tayo. Sa biblical term, ang tawag po rito is prophecy, pangako, propesiya na matagal nang isinabi ng ating Panginoong Jesus at sa ngayon ay tutuparin po niya. Ang pangako po ng ating Panginoong Jesus ay sigurado po na tutuparin niya. Kapag pinag-usapan po natin yung signs of the end times, hindi po mawawala yung Matthew chapter 24. Kasi dito po binanggit ng ating Panginoong Jesus yung mga bagay na mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Ang sinabi po sa verse 3, as Jesus, habang nakaupo po ang ating Panginoong Jesus, lumapit po sa kanyang mga disipulo. Makatapos po ito na sabihin ng ating Panginoong Jesus na yung templo po ng Jerusalem ay mawawasak sa huling panahon. Kaya nagtanong po yung mga disipulo, kailan ka babalik at ano ang senyales ng huling panahon? Ito po yung closest na makikita po natin na definition ng end of age na nasa Bible. Ang sinabi po, kailan ka babalik at ano ang senyales ng huling mga panahon? Ibig sabihin po, kasabay ng huling mga panahon ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yes, nakakatakot pero punong-puno po tayo ng pag-asa. Sapagkat sa kanyang muling pagbabalik, matutupad po ang ating mga pag-asa. Matanggap po natin ang buhay na walang hanggan at ang kaharian na pinangako po para sa bawat isa sa atin. At sa verse 7, doon na po binigay ng ating Panginoong Jesus yung mga senyales. Ano po yung mga senyales ulit? Meron pong giyera, digmaan. Meron pong tagutom at meron pong mga paglindol. Ang sinabi po, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Ito po yung bagay na bata pa lang po ako, napapakinggan ko na. Kasi po, ilang digmaan po ang naganap. Sinasabi po ng mga tagapagturo na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Nangyayari na po ba yung mga senyales po na ito? Focus po tayo sa isa. Halimbawa pong digmaan, nangyayari na po ba yung digmaan? Right. Nangyayari na po ba yung paglindol? Nito lang nakaraan, ano po? Malalakas po yung mga lindol. And ngayon ko lang rin po nalaman na sa Mindanao po pala, mas maraming lindol kaysa po sa Bagyo. Right? So tayo po, mas marami pong lindol yung nararanasan natin. How about yung tagutom? Nangyari na po ba?
Minsan sa mga bahay natin, may pagtutong. Hindi, biro lamang po. Spiritual fasting daw po yun. But yes, nangyari na po ang mga bagay na ito. Pero ang tanong, nasan po ang ating Panginoong Jesus? Pakinggan niyo po ako. Sinabi po niya na kapag nangyari ang mga bagay na ito, babalik siya, darating siya. Kaya po ang mga tagapagturo, kapag nagkakaroon po ng giyera, sinasabi po nila na babalik na ang ating Panginoong Jesus. Pero kung tinatanong ko yung sarili ko, kasi 3 dekada na po ako nabubuhay dito sa mundo, yun po yung napapakinggan ko mula ng bata ako. Kung ito yung pangako ng ating Panginoong Jesus, ilang digmaan na po yung lumipas. Dapat nandito ng ating Panginoong Jesus. Nasaan na kaya siya? Nasaan na kaya siya? Ilang digmaan na yung lumipas, ilang lindol na yung lumipas, ilang tagutom na lumipas. Nasaan po kaya ang ating Panginoong Jesus? Pero dapat po nating maunawaan ang bagay po na ito. Nagsisinungaling po ba ang ating Panginoong Jesus nung sinabi niya na kapag dumating yung lindol, darating ako? Nagsisinungaling po ba siya? Hindi po siya nagsisinungaling. Dapat lang po natin na maunawaan kung ano yung eksakto na nais na iparating sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat yung Matthew chapter 24, ito po yung isang propesiya at mayroon pong paraan, mayroon pong lengguwahe na ginamit ang ating Panginoong Diyos para maisulat ang propesiya. Ito rin po yung lengguwahe na ginamit ng ating Panginoong Jesus nung siya po'y dumating dito po sa lupa. That's why I am also glad. Kahit po hindi ako marunong mag-Bisaya, nahahati po tayo ng mga language, meron pong isang language na mag-unite po sa atin. The language of God. The Amen. language of the kingdom of heaven. Amen. Ano po ba yung lengguwahe na ginamit ng ating Panginoong Diyos para mangusap sa kanyang mga propeta? Ito po yung sinabi sa iyo, Hosea chapter 12 verse 10. Nangusap ako sa mga propeta. Sa kanila ay nagbigay ako ng maraming pangitain. Mga taling haga sa kanila ay aking tinagubilin. Ito po yung sabi ng ating Panginoong Diyos. So paano po siya nangungusap sa mga propeta? Paano po naisusulat ito pong mga propesiya na binabasa natin? Sa pamamagitan po ng pangitain at taling haga. Sa Bisaya, if I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong, sambingay. Sambingay, right? Kapag sinabi po natin na taling haga o sambingay, hindi po ito literal, kundi gumagamit po ng mga bagay para maipaunawa yung malalim po na mensahe. Halimbawa po nito sa amin sa Tagalog, may gatas ka pa sa labi. Ano po ibig sabihin ng may gatas ka pa sa labi? Yes, exactly, right? Bata ka pa. Nagtatay ng kawali. Nagbibingi-bingihan. Yes, nagbibingi-bingihan po. Balat sibuyas. Iyakin. Madam daw, madam. Madam daw, right? So, biruan po natin yan sa mga simbahan. Ano po, may nagtatay ng kawali, may balat sibuyas, yes. Alam po natin na hindi po literal na gawa sa sibuyas yung balat. Hindi po literal na matigas, kasi tigas po na kawali yung tenga. Hindi po literal na meron pong gatas yung labi. Pero ito po yung taling haga na nagpapaalam po ng malalim na mensahe. Ganito rin po yung pinapatungkulan po sa mga propesiya. Taling haga na dapat po nating maunawaan. Mamaya po isa-isahin po natin yan. Pero tingnan po natin yung word po na vision. Pangitain. Pangitain. Ito po yung ginamit ng ating Panginoong Diyos upang makausap po niya ang mga propeta. At alam po natin na yung vision, katulad po ng isang panaginip, malayo po ito sa realidad. Nasubukan niyo na po bang naranasan niyo na po bang managinip na sa panaginip po ninyong milyonaryo po kayo? Right? Tapos po yung maraming pera po ninyo, kung saan po ninyo nilalagay. Marami po kayong pera sa bulsa po ninyo. Tapos sa gabi, nung sa panaginip po ninyo, gabi na, matutulog na kayo, yung bulsa po ninyo, nilagay po ninyo yung lahat ng laman sa aparador po ninyo, sa cabinet. Tapos natulog po kayo. And at pagising niyo po sa panaginip ninyo, anong gagawin po ninyo? Hinahanap po natin, di ba? Binubuksan natin yung aparador natin. Parang nagtago ako ng pera dito eh. Right? Yes po yung panaginip, para po siyang totoo. Pero, malayo po ito sa realidad. Ganon din po yung mga pangitain na ibinigay sa mga propeta. Ganito rin po yung mga taling haga na ibinigay sa mga propeta. Basahin po natin yung Isaiah chapter 29 verse 9 to 13. Ang sinabi po rito, "For you, this whole vision is nothing but words sealed in a scroll." Dahil pangitain po yung ibinigay sa kanila, ang hirap pong maunawaan. Ang hirap pong maunawaan. Alam po ninyo,
Kaya po nagkaroon po ng paghahati sa loob po ng Kristyanismo ay dahil po sa iba't ibang pangunawa. Dahil sa iba't ibang kaunawaan. Tayo po lahat nagsimula lang naman po tayo sa isa. Sa ating nag-iisa tunay na Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Isa lang po ang pinagmulan. Pero dahil malalim po yung mga propesiya, malalim po ang mga talinghaga at mga pangitain, nagkaroon po ng iba't ibang kaunawaan ng mga tao. Dahil po sa iba't ibang pagkakaunawa po na ito, nakakalungkot pong isipin, pero nagkawatak-watak po ang pamilya ng ating Panginoong Diyos. But I do believe na kung aklat po ng Biblia ang pag-uusapan po natin, magagawa po natin ulit na magkaisa, sumang-ayon sa kung anong sinasabi ng aklat po ng Biblia. Kasi po yung pangitain, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos mismo sa kanyang propeta, katulad po ito ng saradong aklat. Kapag binasa niyo po yung mga kasunod, kapag binigay mo ito sa hindi marunong magbasa, ang sasabihin niya, hindi ko mabasa dahil hindi ako marunong magbasa. Kapag binigay sa marunong magbasa, ang sasabihin po niya, hindi ko mabasa dahil ito ay nakasara. Ang ibig sabihin po noon, hindi po madaling maunawaan. At dahil hindi po madaling maunawaan,